Binebenta niya po ito ng 1.5 billion. Ginawa niya po ito noong taong 1998. Ito pong bahay na to, ito po ay Batang Rizal. So mapapansin niyo po sila, Dr. Serizal ay 11 po silang magkakapatid. Pang-pito po si Dr. Serizal sa magkakapatid. At isa po sa nakuha dito sa lupaing ito po ay gilingan ng mais. Ang tawag po dito ay large punka or may sarili po silang katulong na may dalawang tali yan sa gilid, hinihila po yan. Nagsisilbing pamaypay po nila noon. Ang probinsya ng Laguna ay isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa mayamang kultura, magagandang tanawin at mahalagang papel nito sa kasaysayan ng bansa. At sa Laguna rin matatagpuan ang isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista. Ito ay ang lungsod ng Calamba. Kilala ang Calamba sa mga hot spring resort na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahaging ng bansa. Dahil sa likas na mainit na bukal mula sa paanan ng bundok Makiling, naging tanyag ang lungsod bilang isa sa mga pinakapangunahing destinasyon para sa pahinga at bakasyon. Bukod sa mga resort at pasyalan sa Calamba, dito rin makikita ang isa sa mga pinakamatandang simbahang Katolika sa Laguna. Ito ay ang St. John the Baptist Parish Church o mas kilala bilang Calamba Church. Itinatag ang simbahan noong taong 1779 ng mga Pransiskanong pare at nagsilbing sentro ng pananampalataya ng mga mamayan ng Calamba. May mahalagang papel din sa kasaysayan ng simbahang ito dahil dito bininyagan ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong June 22, 1861. 3 araw matapos siyang isilang at ang seremonya ng kanyang binyag ay pinangunahan ni Padre Rufino Colliantes, isa sa mga pare nagsilbi sa simbahan noong panong yon. At sa bidyong ito ay pupuntahan natin ang isa sa mga pinakamahalagang pamanang kasaysayan na makikita sa Calamba. Ito ang bahay ng mga Rizal. Ang Rizal Shrine ay tahanang kinalakihan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito niya ginugol ang kanyang mga unang taon kasama ang kanyang pamilya at dito rin nagsimula ang kanyang karangasan na humubog sa kanyang pagkatao, kaisipan at pagmamahal sa bayan. Sa loob ng bahay makikita ang iba't ibang bahagi ng tahanan ng pamilya Rizal na nagbibigay ng larawan ng kanilang pamumuhay noong panahon ng Kastila. Kabilang dito ang sala, formal at informal na silid-kainan, kusina at ibang silid tulugan ng pamilya. Sa bawat bahagi ng bahay, mas maunawaan natin ang simpleng pamumuhay at mga karanasang humubog kay Jose Rizal bilang isang manunulat, manggagamot, reformista at pambansang bayani. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Calamba, Laguna. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Laguna, no? At nasa bayan po tayo ng Calamba. At meron po tayong pupuntahan dito na isa po sa mga pinakamakasaysayan bahay. Ang bahay po mismo ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Actually, nandun lang po siya sa may gilid, sa may kabilang side nito. At yung simbahan naman na nakikita po ninyo dito guys, na nakikita nyo po dito sa ating likuran, ito po yung simbahan po ng St. John the Baptist Church or yung tinatawag pong Calamba Church. No? Ayan, dito rin po bininyagan ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. At titignan natin kung saan banda yon, kung saan ba siya banda na binyagan. Papakita ko muna sa inyo yung labas ng simbahan. Napakaganda pala dito guys sa simbahan na to, no? Merong malalaking akasya dito. Actually, dalawa yung akasya nakita natin dito. I think almost 100 years old na to. Yung mga puno na yan. Ang lalaki. Siguro mga ilang tao yan yung yayakap dyan para mapaikutan siya, no? Ang liwalas dito sa simbahan na to guys. Ngayon lang ako nakapasok dito. Tapos guys, dito naman sa may right side naman, makikita natin dito yung kanilang columbarium. Ang dami oh. Hanggang doon yung kanilang columbarium, hanggang doon sa may dulo. Paikot pala ito, no? Tapos merong monumento doon sa may ibabaw ni Jesus. Makikita ninyo itong puno, ito yung isang puno na sinasabi ko kanina na mataas din. Ayan. Ang ganda oh. Itong adoration chapel nila. Ito sa may harapan na to. Ito yung pinakakabuuan ng simbahan. Tapos sa may taas natin, ayan yung akasya sa likod. Tapos doon lang tayo. Ito yung parkingan nila guys ng mga motor. Doon lang tayo nagpark. Tapos pasukin natin tong loob. Ang sabi doon sa mga nabasa ko, ito daw simbahan na to is tinatag noong 1779. So matagal na. Tapos binomba rin ito, nasira noong 1945 during World War. Ayan, nasa harapan tayo ngayon nito napakataas na simbahan. Pasukin natin yung loob, tingnan natin yung itsura nung kanilang simbahan dito guys. Ayan, nasanapin din natin kung saan bininyagan si Jose Rizal. So ito yung papasok sa loob guys. Good afternoon.
Ito na yung binyagan. Dito sa may left side, makikita na pala natin dito yung historical marker. Ayan, Jose Rizal, 1861 and then 1896. Jose Rizal ay bininyagan ni Father Rufino Colliantes sa binyagang ito. Medyo madilim yung loob. Ewan ko nakikita niyo dyan guys. Ayan yung itsura ng loob. Parang inaayos siya ngayon. So dyan mismo eksakto bininyagan si Jose Rizal, ang ating bayani. Tapos doon naman sa may loob, explore lang natin ng konti yung simbahan. Tapos dito sa may left side guys, may makikita dito tayong berhen. Ayan. Kanilang berhen. Ang nakalagay sa sa malaking glass. Ang ganda ng simbahan ng ng Kalamba. Tapos yung kanyang mga glass, stained glass na may iba't ibang kulay na mga nakikita ninyo. Ang ganda rin ng kanilang retablo mayor. Ayun, nasa harapan. Pasukin natin. Ayan, habang naglalakad tayo, ayan ang itsura natin. Ang liwalas talaga dito sa may loob ng simbahan guys, napakalaki. Tapos, hindi siya mainit. Ayan ang itsura. Ang lalaki ng mga bintana. Ito yung kanilang retablo mayor. Ayan, nasa harapan natin. So meron din pala dito sa may gilid. Tsaka doon sa may right side. Yun na yung pinaka mismong dulo ng simbahan, no? At punta na tayo doon sa ating pakay. Doon sa bahay ni Jose Rizal. Dito lang yun sa may kabila. So tara, labas tayo. Dito yung daanan, papunta doon sa may bahay ni Rizal. Yan guys, so dito lang tayo nagpark. Kung pupunta kayo dito sa may bahay ni Rizal, dito sa may Kalamba, ayan, pwede kayong mag-park dito sa may simbahan. Mas safe dito sa may simbahan, no? Kumpara doon sa may kabila. Kasi kung mag-park kayo doon sa may tapat ng bahay ni Rizal, along highway siya, baka masagi yung mga sasakyan ninyo. Ayan, ito yung labas, tsura ng labas. Ayan yung simbahan, pinasukan natin. So, mag-explore naman tayo dito sa Kalamba, no? Lalaboy-laboy tayo dito, guys. Ayan, papakita ko sa inyo, ito yung tsura. Sa may right side, makikita natin dito, merong malaking banga. Ayan. May malaking banga ako nakikita dito sa may pagtawid. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa banga na yan eh. Pero ito na yon. Ito, yung bago tayo tumawid, ito yung Mercado Street. Ayan, Mercado Street. Tapos ito namang kahabaan na to, ito yung JP Rizal, Jose Rizal Road. Kasi ito na yung bahay ni Dr. Jose Rizal. Ang daming tao. Maraming mga bumibisita rin pala. Ayan, nandito tayo sa may labas. So sana mayroon tayong makausap dito guys, no, na makakapagpaliwanag ng mga nilalaman ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Ang sarap dito, ang sarap Buti nga huminto yung ulan eh. Pag ngayon umuulan-ulan, pagdating natin, ngayon huminto. Tapos ang dami na rin Philippine flag pala dito. Dito naman, sa may mismong harapan ng bahay, makikita natin dito, Department of Education and Culture, National Historical Institute, Calamba Rizal Shrine. Tapos meron 2 pinto dito. Pero nakasarado na siya eh. Ang daming marker oh. Ito pa oh, birthplace of Jose Rizal. Ang nakalagay dito, restored by Executive Order number 145 of President Elpidio Quirino with funds mainly contributed by school children of the Philippines. Inaugurated 1950, Architect Juan F. Nakpil. Ang architect pala nito guys, si Juan Nakpil. Grabe. National artist. Kaya may mga makikita na rin pala kayo dito mga bilihan ng ng souvenirs. Ito sa left side. At bali ito na yung papasok guys ng mismong museo ni Jose Rizal. Ayan. Ayan ang itsura pala dito. May makikita mo na kayo ito. Museo ni Jose Rizal,
Birthplace of National Hero. Bali, ang oras pala, pag pumunta kayo dito, Tuesday hanggang Sunday, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Ayan, pwede nyo rin silang tawagan, guys. Ayan yung kanilang ano. Kung gusto ninyong mag-vlog dito. Okay guys, dumating na tayo dito sa may mismong harapan ng mismong bahay ni Jose Rizal, no? Kaya kung makikita natin dito sa may harapan, ayan ang itsura. Dito sa may ano, napakalawak, no? At meron tayong kasama. Hello po, my name is John Parik Miranda. So ako po ang inyong tour guide ngayon. So tara explore tayo dito. Ayun. Sir, bali, itong bahay ni Jose Rizal, talagang dito siya lumaki, no? Opo, ito pong bahay na to, ito po ay Batang Rizal. So ito po ay replica na lang po. Replica. Opo. Okay, so dito sa may right side, makakita tayo ng karawahe, guys. So ito pong karawahe dito, ang pinaka-original po dito ay ito pong gulong. So yung body niya po ay replica na lang. Okay, So replica ito po lang. yung sasakyan po nila noon. Yan po. Ay, ito pala. Pero yung itsura ng ano, ganito rin. Yes po, kung ano pong settings po ngayon, yun din po yung settings noon. Oo, ang galing, no? Tapos, ang original lang pala dito yung gulong niya. Yes po. Tapos yung body, replica na lang. Replica na lang po. Ayan, karwahe, kiles. Oh, Yes. Sa Kastila siguro, kiles ang Yes ano. po. Oo. So dito po tayo sa loob. Ayan. Ano nga ulit pangalan niyo, sir? John Parik Miranda po. Ayan, si My full name. Sir Jan, ang kasama natin ngayon, guys. So, ito po ang kanila pong talaangkanan ng pamilya Rizal or family tree po. So, ito po ay mismong sinulat po ni Dr. Rizal. So, mapapansin niyo po sila, Dr. Rizal ay 11 po silang magkakapatid. Pang-pito po si Dr. Rizal sa magkakapatid. Yung number pong yan po yung taon kung kailan sila pinanganak. Pinanganak po si Dr. Rizal noong taong 1861. So, mapapansin niyo po dito, may mga cross po dyan. Yan po yung mga patay na po nung isinulat po ito ni Dr. Rizal. So, pag hindi po natin maintindihan dito, translate po siya dito. Okay. Ay, ito. Ito po yung pinakamalinaw na family tree nila. Wow. So, ang pinakaninuno po nila Dr. Rizal ay si Domingo Lamco, isa pong purong Chinese. At ang Pilipina po dito si Ines de la Rosa. So, mapapansin niyo po dito nung nagkaanak po sila, ang kauna-unahang Francisco Mercado. Ito po yung anak nila. So, mapapansin niyo po bakit hindi po isa sa magulang niya ang nakuwang pilido. Bakit naging Mercado? Kasi po noon, kailangan niyo po magpalit ng pilido pag galing po kayo sa ibang bansa, pag foreigner po. So, ang napili po nilang pilido ay Mercado. Ang ibig sabihin po ng Mercado ay merchant. Palengke, dahil sila po ay nagbi-business noon. So, nung nagkaanak po si Francisco, si Juan Mercado, nung nagkaanak po si Juan Mercado, eto na po yung ama't ina ni Dr. Rizal na si Francisco at si Chidora Alonso. So, mapapansin nyo rin po dito, bakit hindi na po Mercado? Bakit Rizal na po? Kasi po, ang gobyerno po noon ay naguguluhan, kahit magkakamag-anak, magkakaiba po ng pilido. So, naglabas po yung gobyerno ng isang libro or list na kailangan nilang pumili doon ng pilido. So, ang napili po ng pilido ay Rizal. Okay. Ang ibig sabihin po ng Rizal ay Greenfield. Ay, ganun. Yes po. Oo. Yung mga may ganito po, yung may guhit, yan po yung magkakapatid. So, yung nasa baba po nila, yun yung mga nakarelasyon po nila. So, mapapansin nyo po dito, ang nakarelasyon po nila ni Dr. Rizal ay si Josephine Bracken. Siya po yung in-honor. Oo, ito si Josephine Bracken. Yes po. Oo. Dahil si Josephine Bracken po, kahit pinatapon po si Dr. Rizal sa dapitan, siya pa rin po yung laging kasama. Okay. So, totoo po, magkakaanak po si Dr. Rizal. Pero si Josephine Bracken po ay naagasan. Nakunan po siya. Nakunan. Yes po. Oo. Sabi po, kaya daw po nakunan, ay ginulat daw po ni Dr. Jose Rizal. Pangalawa po ay dahil takot daw po sa dugo or sa sugat. Ay, ganun. Yes po. So, ang tatlo po ang hindi nakapangasawa po sa kanila, si Concepcion, Josefina, at si Trinidad. Okay. Yan po. Tatlo pa lang din Yes. Oo. So, next dito po tayo. Oo. So, ito po yung lampara or dito po yung silid-aralan po nila Dr. Rizal. So, ang familiar po ba kayo sa kwentong ang gamo-gamo? Ay, hindi. So, paikliin po natin yung kwento na may batang gamo-gamo na gusto pumunta sa lampara. Eh, yung nanay, binalaan siya na huwag kang pupunta dahil masusunog ka. Pero yung batang gamo-gamo, nagpatuloy pa rin siya. So, ang ending, nasunog siya. So, ang pinaka-aral doon na sabi ay dapat marunong ka makinig sa iyong magulang para hindi ka laging napapahamak. Okay. Ang galing ano. May kwento pala yan, lampara, Yes no? po. Oo, ang galing. Kasi yung batang gamo-gamo po, ayaw niyang sa dilim. Gusto niya, pag nakita siya ng liwanag, gusto niya pumunta doon. Oo, kaya nasunog siya. Opo. Okay. So, yun guys, so may nararamdaman na naman tayo dito, iba-ibang mga kwento. Ang galing. So, next dito po,
Ito po yung diary nilang magkakapatid. So, this is replica na lang po. Okay. So, ang mapapansin nyo po dito, ang walang litrato dito ay si Concepcion. Dahil si Concepcion po, dahil 3 years old, siya po ay namatay na dahil sa hina ng pangangatawan. Yun po. So, ibig sabihin, isa sila. Opo. May mga ano sila. Opo. libro. Ang pinaka maaga pong namatay sa kanila si Concepcion. Conception. So next po, ito po ang kanilang baptismal record. So dito po mismo bininigan si Dr. Cerizal sa Calamba, daan sa gilid po sa simbahan, sa St. John the Baptist Parish. Apo, yun dito lang sa may Opo. kabila. So noon po na naniniwala na pag kayo daw po ay malapit sa simbahan, kayo daw po ay pinapahalagang pamilya or kayo po ay mayamang pamilya. Sila po ay mayaman po noon. Talaga mayaman talaga Mayaman sila, po sila. Rizal, no? Yes po. So, ito pong bahay po ni Dr. Cerizal, ito po ay noon ay inabando. So, ito po ay nasira na lang po dahil sa kalumaan. Bukod po doon ay nasira din po ito ng World War II. So, ito po ay replica na lang po. So, ang pinaka-original po dito sa bahay ni Dr. Cerizal ay ang balon. Ay, yung balon. Yes po, ayun na lang po taas? yung natitira. Ito pong dito sa baba. Ay, dito sa baba? Exos, doon po sa labas. Makikita ba natin mamaya? Makikita po natin yung Ayun, mamaya. Sige, sir, dyan. Tapos ang pinaka-original po dito sa loob ng bahay ay ito pong pagpasok sa entrance. So ito pong sahig. Ay, itong sahig. Yes po. Original pa rin po ito. Yes, original po. Yan, guys. So yung mga katulad po nito na nakapalibot dan, ayan po ay kinuha sa iba't ibang bahay na kasing tanda po ng bahay ni Dr. Cerizal. Ayan po ay kinuha po at dinala po dito para mabuo siya. Tapos ito pong bahay, kaya po siya nabuo, may mga lumang litrato na ginayahan na para maging katulad po ulit to noon. Katulad ng So dati. ito pong bahay ay nirenovate po or ginawa ulit ito nung taong 1950. Po. After ng World War. Oo. So, ang mga pamilya Rizal po ay hindi po sila tubong Calamba. So, sila po ay nanggaling sa Binyan. Ang kanyang magulang ay tulad si Francisco ay doon po pinanganak sa Binyan. So, dito po sa Calamba, sila po ay nangungupahan lang sa mga Dominikano. So, umabot po ng 380 hektarya ang inuupahan po ng pamilya Rizal. So, ang tanim po nila doon ay tubuhan. Dito na mismo Yes sa may po. part na to. Yung 380 pong yon, etong bahay pong niyang to, eto lang po yung nakuha or Na-occupied. hagip pa. Oo. So yung 380 hindi po malaman kung dikit-dikit po ba or hiwalay-hiwalay. Oo, ang laki pala ng kanilang Yes po. bahay, no? Safe. Tsaka Tapos, lupa. yes po, tapos ano po, sa loob po ng isang Calamba, meron pong isang malawak na asyenda at yun po yung inuupahan ng pamilya Rizal. So, kaya po napili nilang pilido ay Rizal, yun pong ibig sabihin nun, greenfield, puro green po yung nakikita nila. Okay. Tapos oo. ang taniman po nila ay tubuhan. Ayun pala ang ibig sabihin ng Rizal. Yes po, Oo. greenfield. Galing, guys. So, Dami natin natutunan kay sir. Kahit po sila ay nangungupahan lamang, meron po silang sariling titulo na ang pangalan po ay Casa Hacienda de Calamba. Ito. Titulo po yan nila noon. Galing ano. Parang Yes. parang sedula ang itsura niya. Parang gano'n. Oo. Yung sedula dati. At isa po sa nakuha dito sa lupaing ito po ay gilingan ng mais. Gilingan ng mais. Yes po. Ito po. So meron po itong pinaka-base na ayun po yung iniikot para magiling po. Ano to, sir? Original pa rin Original po. po. Wow, original pa rin, guys. Oh. Makikita natin, oh. Pwede po hawakan? Yes po. Hawakan natin, guys, para maalangan. Ay, ang gaspang niya. Parang ano. So next po ay katulad po nan yung gilingan po ng bigas, yun po ay hindi pagmamay-ari ng pamilya Rizal, pero ayan po ay mga kapanahunan po ni Dr. Cerizal. Ito po ay original, pero ito po ay donated na lang po dito. Ito po donated. So nilalagay po dito yung bigas at tubig, tsaka po iniikot yan. Oo. Ang galing. Tapos dito lumalabas yung Apo. pababa. Oo. Ang galing, ano. Next po ang kamison. Ito Okay. po ay pagmamay-ari ni Chudora po. Ito Ang po. nanay po ni Dr. Cerizal. Parang bago na po siya, no? Yes. Oo. And original pa rin po pala. Original pa rin Yes po po. ito? Parang nalabahan na siya, no? O ganyan talaga ang itsura niya? Ganyan po talaga. Ang galing, no? Original. Yes po. Next po, ang mga sedula at libreta at mga resibo po galing kay Jose Elzona. Ito po. Ito na Yes po. po. Ito mga original din po ito. Opo. Si Jose Elzona po ay kapitbahay po ng mga Rizal. Jose Arzona. Yes po. Next po, ang record book po ni Doña Trinidad. Si Doña Trinidad po ay kapatid po ni Dr. Cerizal. So, ito po yung original. So, ito pong baba nila ay tindahan po nila to noon. Ito po mismong... Yes po. So, yung mga benta po nila noon, dito po nila sinusulat. dito sa record na to? Yes po, original po ito.
So mapapansin nyo po dahil nakasulat po doon yung Sabado, Lunes, Martes, Ay, oo Miyerkules. nga, no? Sarado po sila talaga ng linggo, family day. Tsaka yung sulat, sir, no? Opo. Parang yung sulat na dikit-dikit na ano, ang ganda. So next po, ang tsinelas po. Ito ang tsinelas. Ito po ang tsinelas na regalo po ni Leonor Rivera para kay Dr. Serizal. Si Leonor Rivera po ay siya po ay pinsan ni Dr. Serizal. Siya din po ang first love ni Dr. Serizal. LDR po sila noon. Ah, okay. So kaya daw po niregaluhan ni Leonor Leonor Rivera si Rivera. Dr. Serizal dahil daw po ay gala si Dr. Serizal noon. Ay, Opo. Gala daw kaya po. tsinelas. May parang ano siya, parang iba yung... Hindi po siya natapos sa tsinelas. Ah, hindi so siya parang natapos. ipapaloob pa po siyang ganon. So wala pa siyang pang ilan. Kung kasi ganyan tinitignan ko, sabi ko, paano naging tsinelas to? Opo. So next po, dito po nag-aral si Dr. Serizal. Nag-aral po siya sa Letran, sa Ateneo. Doon po siya high school. Sunod, sa UST, doon po siya kumuha ng kursong medisina. At sa Europe po siya nag-masteral. Ah, sa Europe? Yes. Talagang mayaman talaga sila, Rizal. Mayaman po talaga sila. Sa Europe nag-aaral, no? Ito po yung mismong sulat ni Dr. Serizal, pero ito po ay replica na lang. Ay, nandiyan dyan po sa may Yes ano. po. Ah, sige. Okay. Next po, sa taas po tayo. So yun guys, ang dami natin tutunan kay, kay Sir Jan, no? Takit na tayo doon. Ito yung pinaka hagdanan nila. I think original pa rin po ito, sir, no? Since 1950 po siya ginawa, so antique na rin po siya, pero hindi po siya original. Hindi siya original. Oh. Okay. Ayan. Akit po tayo. Ayan. Grabe nakakatawa yun na nalalaman natin dito. So, ito po ang kanilang formal dining area. Dito sila madalas tumatanggap ng bisita at dito rin po sila madalas nagmi-meeting at nagsa-celebrate tuwing okasyon. Opo. So, pag may bisita po sila galing sa farm na may dalang manok or iririgalo para sa pamilya Rizal, so dito nilalagay sa ilalim. Ang tawag dito ay galinera or sa Spanish ay galo. Galo. So, ang purpose na galinera. ilagay ng manok yung ilalim. Doon sa ilalim. Yes Opo. po. Ayun, mayroon nga, no? Merong butas. Ayan guys, may butas siya. So, lahat ng gamit dito sa formal dining area ay replica na lang. Ang pinaka-original dito yung nasa dulo po. Ay, yung upuan na po na yun? Yes po, ayun po ay supar po nila noon. Oo. Kahit pa paano, may natira pa rin pala talaga, May no? natira pa rin. Oo. Ayun guys, yung pinaka-original yung upuan na yun sa dulo, no? Makikita natin, ano na siya eh, parang masira na rin, eh, no? Opo, so dahil sa Sa kalumaan. kalumaan. So, ito po ang kanilang sala. So, dito po sa sala nila, ito po ay para sa bisita, ito naman po ay para sa pamilya Rizal. Pero hindi po matukoy kung saan po bahay nila galing. Kasi nung napalayas po sila dito, tumira po sila sa Binondo. So, kaya itong mga gamit, hindi po matukoy kung sa Binyan po ba o sa Binondo. Pero ito po ay original po na gamit ang pamilya Rizal. Ito original pa rin? Yes po. Wow. Guys, so original pa rin daw, sabi ni Sir to. Tsaka yung kanyang struktura ng mga upuan, talagang mga detalyado, sir, no? Kasi ito marmol din. Ganda, Next no? po ang girls bedroom po. Ito ang girls' So, bedroom. dito po sa girls bedroom, pag kayo po ang pinakamatanda or kayo ang panganay sa inyong magkakapatid, kayo lang yung may karapatang mahiga sa kama. Ay, Lahat po sorry. ng gamit dito ay replica na po. So, ang pinaka-original dito yung tahian, tapos yung sopa. Ah, okay. Yung tahian na po yan kay original. Trinidad po yan. Mm-mm. So, napakasipag po ni Trinidad. Mm-mm. Talagang siya, no? Opo. Ang cute lang nung niya, yung Isipin nyo po, makinarya. isa lang yung panganay, isa lang yung higaan, tapos name silang babae, lahat Oo, sila nasa sa lapag. lapag. Yes. Nung araw dito, guys, makikita ninyo. Kumbaga, parang maiisip ninyo, dito yung mga babae, dito yung pinakapanganay, tapos nandito yung mga kapatid niya, no? Ang saya. Opo. So next po po tayo sa boys bedroom po at sa parents bedroom. Mm-mm. Hello po. So ito po ang boys bedroom. So dalawa lang po silang lalaki ni Pasiano. So nagpaubaya po si Pasiano kay Dr. Serizal na ibigay itong kanyang higaan dahil Okay. si Dr. Serizal po nung bata ay sakitin po siya. Hindi po siya normal na pinanganak, malaki po yung ulo niya at isa po siyang suwi. So pag suwi Ay, noon, naniniwala na kaya mo daw makapagpagaling. Mm-mm. So, ito po, original po hinigaan ni Dr. Serizal. Okay. Tapos ang kanyang towel rack na original po na galing sa clinic sa Hong Kong. So, may initial yan JR.
Okay, meron ditong initial na JR. Ay, oo. Ayun, yung parang nakapilipit. Yes po. Sunod po ang case po ng kanyang typewriter po. Original din po. Original din po yan. Yes po. So yun guys, ito yung kanyang higaan nung araw. Original pa rin. Medyo parang maliit lang talaga, no? Yung, Maliit lang po. Maliit lang. Tapos dito makikita natin yung typewriter po ba? Opo, typewriter. Typewriter. Case po. So, ito original din po itong mga upuan na to. Halos marami pa rin pala mga naiwan, no, sir, no? Opo, Original, yung no? iba po ay kinuha po sa bahay nila sa ibang lugar po. Ibang Sa- lugar. Sila napadpad. Pero palipat-lipat pala sila, sir, no? Opo, Na so bahay. si Dr. Celso nung pinatawag po sa Dapitan, marami pa rin po siyang gamit doon. Oo. Kung saan po siya, kasi mas matagal po siya nag-stay doon. Doon sa Dapitan. Oh. Next pa, ito po ang parents' bedroom. Dito po pinanganak si Dr. Cerizal between 11 p.m. hanggang 12 midnight po. So, ang pinaka-original po dito ay ito pong cabinet. Ay, ito po. So, ang nanay niya po ay deboto po ni San Jose o Saint Joseph. Doon po kinuha yung pangalan niyang Jose. Mm-mm. So, ang protasyo po ay second name niya po. Okay, ang galing, no? So, lahat po ng gamit din ay replica po. Tsaka nakakatawa kasi hindi dito pa rin yung cabinet nila, no? So, next po sa second dining area po tayo. Okay, second dining area. So yun guys, pumunta tayo dun sa second dining area daw, sabi ni Sir Jan. Kuya Dala sa may Gary. kabila yun. So, ito po yung daily use po nila. So, ito po ay para sa pamilya Rizal. Ang tawag po dito ay large punka or may sarili po silang katulong na may dalawang tali yan sa gilid. Hinihila po yan. Nagsisilbing pamaypay po nila noon. So, ayan po ay ceiling pan nila noon. Wow. Yes po. Ang galing, oh. Guys, ito, meron pala itong gamit. Itong, na to, pamaypay, no? Parang pamaypay Opo. nila nung araw. Tapos yung So- dalawang magkabila, nakakatulong. Parang ipapagaspas na ganun. Apo. Para hindi sila Ang mainitan. madalas po ihain nilang pagkain dito ay tinola, relleno, Mm-mm. adobo. Yun po yung madalas ihain po dito. Oo. Second Ang dining pinaka-original po dito ay yung glass jar. area. Ito. Lagayan po nila ng alak noon. Ito po. Yun guys, ito raw yung isa sa mga original dito. Sabi ni Sir Jan. Ayan. So, ito pong gamit na to, ito po ay donated na lang po. Ito pong cabinet. Yes po. Ayan. May mga nag-donate na rin pala dito ng mga gamit, no? Ito naman po, ang medicine cabinet po ni Dr. Cerizal. Original po yan. Original din po. Yes po, medicine cabinet Oo. niya. Pero hindi na rin natin pwede hawakan. Ayan. Kasi talagang lumang-luma na talaga, no? Kung titignan mo, sir, no? Opo. So, next po, ang gamit po ni Solidad. Yan po, ito po yung luto niya ng chocolate. Ay, ito. Original yan, sir. Yung ginaganon po. Opo. Oo. Baterol ata tawag Opo. yan, eh. Oo. So, ito po ang dirty kitchen po nila. So, makikita nyo po dito, magtataka kayo kung ano yon. So, ayun yung water filtro or sa panahon po natin ay water filter. So, pag nag-iigib po sila sa balon, yung tubig, dan po nila nilalagay. So, yung nasa sala, ayun yung ginagamit nilang inumin or panlahok sa pagkain. Ayun. Yes Ito guys, po. yung sinasabi ni Sir Jan. Yan daw yung pang-filter ng araw, yung bato na yan. Tapos, nalalaglag yung tubig doon sa may baba. Yun yung ginagamit nilang tubig. Yes po. So, makikita nyo ito yung mga planchang diuling. So, mga antigo na po. Yung nasa dulo pong yun, yung yung bilog na yun. So, yun yung para sa tela na Opo. malalaki tulad ng kumot. Ganon. So, itong mga may hawakan ay yun yung para sa mga damit. Yan po. Talagang na-preserve no, sir, no? Opo. So, next po, dito tayo sa kanilang CR. Yan, sa may CR naman tayo. Ang laki ng bahay nila, Dr. Jose Rizal, guys. Opo. So, ito po ang kanilang CR. Okay. Ito naman po ang kanilang shower room. CR, Opo. saka shower room. Talagang Magkabukod po. magkabukod na, no? So guys, ito. Parang yung itsura ng nila, parang lang siya, binuksan na no? Opo. Para may nalalaglag doon yung sa baba. Opo. So, ito po ang kanilang balon. Ito yung original. Talaga na matagal na dito, sir. Opo. Mm-mm. Original po sa lahat, sa pinaka, bahay niya. Oo. Tsaka pati ito, sir, itong mga Hindi to. na po replica Hindi na. na. So ito lang yung pinaka, Silid. itong bato na to. Ayun Hanggang po doon yung- sa may baba. Ayun. Oo nga. Yun guys, sa baba. Ang daming barya. So ito mismo, ito to. Opo. Itong arko na to. Ayan. Yan ang pinaka-original pala dito na natira. Sabi ni Sir Jan. Ang galing. At least hindi dito pa rin talaga. Kumbaga parang na-imagine na rin agad nila, no? Yung itsura, no? Yung mga gumawa.
Galing. So next po, doon po tayo sa journey niya po sa Europe. Ayun, sige, Yung sige, sir. ng paglalakbay niya po. Mm. So ito po yung elevator, bago na po ito, ginawa po ito para sa mga hindi na po kayang maghagdan. Okay, yung mga bibisita na hindi kaya na bumaba guys, ayan, meron ditong elevator na ginawa para sa inyo. Ito po Pupunta tayo. kayo dito sa museum. At Processor. nilipat na rin po dito yung magulang niya, yung buto, nandun po sa likod ng bahay niya. Dito na rin? Oo, nandun na rin po sa likod ng bahay niya, yung Oo. kanyang magulang, na nanay at tatay niya po. Okay. Galing po sa Manila po yon. Mm-mm. Kasi dito nga naman talaga sila, Opo. tumira. So ayun po yung balon. Ito yung balon, ha? Check natin, sir, yung balon. Pakita natin sa kanila. So as in yung pinakabilog lang, yung original daan. Oo. So guys, ito yung pinaka-original. Ito yung pinaka-bilog na to. As Tapos, in, yung una po talaga, wala pa itong bahay. Ito lang balon talaga yung, ano po. ito talaga yung, ang lalim no, sir? Oh, ginawa na po siyang wishing well. Hindi na nilaliman yan, sir, no? Ganyan na talaga kalalim Oh, siguro. bro, mas malalim pa daw po yan noon. Okay. Yan guys, nakikita niyo yung mga barya na yon. Mas malalim pa raw dyan nung araw. Pero sinaraduhan na nila. Opo, doon po tayo sa gallery po. Ayan, gallery. Punta naman tayo doon guys sa may gallery. Dito lang rin sa may pagbaba. Ito yung gallery, sir. Yes po. So dito po, ito po lahat ng paintings dito ay for sale. So ang gumawa po nito ay si Rainier Tanyag, isa po sa artist po ng Kalamba. So ito po yung kauna-unahan niyang gawa. Binebenta niya po ito ng 1.5 billion. Ginawa niya po ito noong taong 1998. 1.5 billion. Guys, 1.5 billion pesos, oh. Para sa isang painting, oh. Tampisaw sa dagat. Yes po, yan po yung pamagat. Ayan ang pamagat ng tampisaw sa dagat. So ito po, 1 million. Ito, 1 million naman, oh. Grabe, mamahal ang painting niya, ah. Tanyag na tanyag siguro siya, sir, no? Yung to. So tuwing Sabado po, nandito po siya para magturo sa bata. So nagtuturo sa mga bata Mag-paint. Oh, Opo. ang galing. Tsaka ang gaganda ng mga gawa talaga. Opo. So kung pupunta kayo dito guys, yun, pwede kayo bumili ng dito, ng artwork. Ni Sir Rainier Tanyag. Rainier Tanyag, yes, pangalan. So next po, doon po tayo sa journey niya po sa Europe. Ayan, punta naman tayo dun sa sa journey ni Rizal nung nasa Europe siya. So ito po yung medyas niya po, original po ito at ang kanyang kalsador. So makikita niyo po dito yung yung kanyang inukit. So ito po ay replica na lang. Ang pinaka-original po nan ay nasa Ateneo. Sa Ateneo. Yung Ang height lang po ni Dr. Rizal ay 5'2" to 5'3". Ang size po ng kanyang bewang ay 26. Ay, liit lang. Yes po. Pero yung nakalagay po sa Intramuros ay ang height niya doon ay 4'11". So mali daw po yun. Kasi ang mismong sinulat daw po ni Dr. Rizal ay 161 or 160 po. Nasa ganun. Pag kinonvert po siya ay nasa 5'2" to 5'3". Ano sa 5'3"? Yes po. Oo. So yun guys, yung original na medyas ni Jose Rizal. Oh. Kulay itim. Ang dami pa pala makikita ng mga original dito, sir, no? Yes po. Oo. So ito, ginawa din po ito ni Dr. Rizal. Ay, ito. Hindi po siya mag-ukit. Ay, ang galing. Siya rin mismo gumawa nito, sir. Sayantia? Ang tagumpay ng agham laban sa kamatayan. Ayun, ang tagumpay na agam laban sa kamatayan. Next po, ang chaleco or best po ni Dr. Rizal. This is original. Original din. Ay, Yes oo nga, po. maliit nga siya, sir. Maliit yung kanyang, chaleco. Ayun guys, yung chaleco ni Jose Rizal. Next po, ang kanyang formal jacket. So, si Dr. Rizal po ay maliit lang. So, uso po nun sa Europe yung long back. Parang mga ampeg ay magician. Ay, oo, ito, opo. Parang naka-coat. Opo. Ganon. Tapos ito po ang kanyang top hat. Ito yung top hat. Original din po ito. So, ito po yung case. Nilalagay po yan dito. Ito po yung takip. Yan po. Original din po yan. Parang magician talaga. Opo. Ayan guys, oh. Parang pang magician yung yung top hat ni Jose Rizal. Mga original. Ayan. So, dito po tayo. Nandito po yung Noli at Philly, pero ito po ay replica na lang po. Sabi ang original daw po nito ay nasa National Library po.
Bali, ito po yung kanyang mga sinulat na libro. Yung No Opo, nung Limitangere. siya po ay nasa Europe. Oo, El Filibusterismo. Ayan. Kung hindi daw po nalaman ni Dr. Serisa na biniktit po yung tatlong pare, baka daw po siya ay magkapare. Pero nung ano po nalaman niya, nagpatuloy na lang po siya sa pagdodoktor. Ayun pala yung ibig sabihin nun. Ito po ay sulat po ni Dr. Serizal. Si Dr. Serizal po ay miyembro po siya ng Mason. Mason. Opo. Yan guys, yan ang original na sulat ni Dr. Jose Rizal. Ang ganda ng kanyang sulat. To. Kaso hindi mo maintindihan, ano? O, parang ang translate po natin sa dear friend, ganun po. Oo. Ano siya yun? Kastila, yung sulat. Ayan. Ito po ang picture niya po sa Europe. Ito po yung mga nasa libro po. So, ayan po. So, dito nakawaki siya. Oo. Ayaw nga, nakawaki si Rizal guys. Oh. Nakawaki siya dito. Oo. Marunong pala nagwaki nung araw, no? May waki na pala. Apo. Oo. So, ito po ay Japanese era. So, ito naman po ay Marcos era. Okay. Ito yung mga Japanese era, mga ano. Ano to, Mickey Mouse man ito kung tawagin po. eh. Opo, Mickey Mouse man. Oo. So marami talaga tayo So, ang makikita. katanungan po ng karamihan, bakit daw po si Dr. Serizal ay nasa piso? Ang paliwanag naman po doon dahil hindi naman po lahat ng tao tulad ng bata ay kayo magkaroon ng perang papel tulad ng 1,000. So, kaya po siya nasa piso para lagi siyang maalala at hindi siya makalimutan. So, pag more than sa mababa kang halaga, ay mas malaki yung nagawa mo. Yung pala yun, yung ko lang nalaman. Kasi po kahit na- pong mayaman ay meron pong barya sa bulsa. Opo, para maalala talaga si Jose Rizal. Opo. Oo. So, ito po yung nabubultuloy ako. So, ito po kada 25 years ay naglalabas po ang bangko ng 125 at 150 po. So, Okay. 10 years, ngayon po mag-165 na po siya. 10 years na lang po, maglalabas naman po ng 175. Ay, ganun. Opo. Oo, every 25 years. Opo. Oo, ang galing, no? Ayan guys, so every 25 years, naglalabas sila Bangko Sentral ng bagong pera or coins para kayo si Rizal. Ayan. Si Dr. Serizal din po ay gumamit ng iba't ibang pangalan at pirma para hindi po siya makilala or matuntun po. So, ito pong mga pangalan ay yan po ay mga street na po sa Maynila. Ay, ito po. Ayan. Makikita nyo guys yung mga pirma niyo si Rizal. Oh. Iba-iba. Mga pangalan niya ginamit. Ano? Laong Laan. Laong Laan, Di Masalang. Kabisa, 1892. Pilipino, 1892. Nagtatago siya sa mga iba-ibang pangalan Opo, pala. para hindi po siya makilala or matuntun po. Oo, ang galing. So, ito po ang kanyang pantalon at formal pong chaleco or vest. So guys, ito rin. Original din to, I think. Yes po. Oo. Original din po yan. Marami talaga siya naiwanan na gamit, Opo. no? Tapos ito po ang kanyang long john. Ito po ang underwear po niya noon. Ay, ito underwear niya? Opo. Panloob niya guys, oh, ito. Ang panloob ni Jose Rizal. Ganito pala kanilang brief nung unang panahon. Ayan. Mainit no, no? Opo. So, next po, doon tayo sa playground niya po dati. Ayun, sa playground na. Pinikits niya po yan sa kanya. So, ito pong bahay kubo, ito po ay replica na lang. Opo. Sabi po ay, kung ano daw po yung puno noon, yun daw po yung puno ngayon. Kumbaga, kung ano po yung tinanim po ngayon, yun daw po yung mga puno-puno ni Dr. Serizal noon. Yang kamagong po or ano. Etong mga nandito, yung mga puno na nandito, sir. Eto, matatagal na talaga yan. no? Hindi po. Ay, hindi na. Hindi na. O, yun po yung, pero ganyan po yung mga puno po nila noon. Ng araw, ganito. Opo. So yun guys, ayan, sabi ni Kaya Sir Jan. mabolo. Itong mga puno na nandito sa may bahay kubo na yan, nakapaligid, ito raw yung talagang puno dati, dito sa may lugar na to. Ito raw yung puno na mabolo sa left side. So makita niyo po doon yung statue po ng 7 years old si Dr. Serizal at kasama niyo po yung aso niya doon si Berganza po. Berganza pangalan. Opo. May aso pala siya, ano? Opo. Dito makikita mo na yung mismong lawak ng bahay. Ayun po. Ayun. Tara sir, lapitan natin. Okay At sa lang. simbahan po yan, doon din po binyagan si Dr. Serizal. Sa may kabila po. Opo. So yun guys, ito yung batang Jose Rizal. Si Jose Rizal pala dati may alagang aso. Ayan. Anong pangalan sir? Berganza daw po. Berganza. Ayan. Tapos,
Yung pinaka, ano sir, huling part, yung Yung magulang niyo. magulang niya. Ayun. Puntahan po natin. Puntahan natin, sir. Mhm. So yun guys, pupuntahan Galing namin po yung ano, Manila, so nilipat na lang po yan dito. magaling na Maynila. So dito rin pala nakalibing na yung kanyang mga magulang. Dito sa may likod na malaking puno na to. Yung mga buto, sir, dinala na po dito. No? Apo. Mm. So noon po kaya po nga haba po ng pangalan dahil pinagsasama po yung gitnang pilido ng nanay at tatay. Kasi Dr. Rizal po ay napakahaba po ng pangalan niya. Mm-mm. Si Jose de Lina po, siya na lang po yung nagpalipat dito. Ay, okay. Apo. Mm. Ganun pala. So ito na yung pinakalibingan ng mga mother and father ni Dr. Jose Rizal, no? So guys, kung pupunta kayo dito, ayan, yung lawak ng kanilang lupa, saka yung simbahan dun sa kabila. Okay sir, dyan, dito na pala tatapos yung ating tour. Opo. Kung gusto po nila pumunta dito, open po ito from Open Tuesday po. Opo. hanggang Sunday. Hanggang no? Sunday po, sarado po ng Monday. Okay. At ano lang po to, open po siya ng 9 to 4. 9 to 4 p.m. Opo. Maraming salamat po Sir John sa mga information na binigay niyo po sa amin. Okay, Maraming salamat po. Salamat po. Okay guys, tapos na tayo dun sa may loob ng museum ni Rizal at dito meron tayong nakita si ate. Bumili tayo ng espasol. Te, magkano yung espasol mo? 50 po, sir. 50. Lang, binigay ko kay sir ng 3 for 100. 3 for 100 yun. Binigay sa akin ni ma'am ng 3 for 100 yan. So, pag pupunta kayo dito sa may Rizal Museum, si ma'am, ano, pangalan niyo ma'am? Noemi po. Si Ate Noemi, yan. Yan guys, bilawan niyo siya. Bye-bye ma'am. Oo. So yun guys, pauwi na tayo at maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Bye-bye po! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow